sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Father Almighty, we praise you, we glorify your name. For this another wonderful day, I ask pardon, apology, forgiveness for all our transgressions and trespasses. Father, please bless our church authorities, bless our network, San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable Ubay, Radio Ubay, Bohol Cable TV Valencia, our staff and management with Boss John Daniel and the Board of Directors, with Boss Ligay and their businesses, with the GD Kaligan Foundation Incorporated. Father, bless our government officials, enlighten them. As I pray for our advocacies to the less fortunate, to our environment, for the progress and prosperity of all your people through concepts and ideas. Amahan, I pray that you may bless the Wishes of Love community, bless Altia Business Center, my loved ones, Almantia, and the rest of the people who are working behind of what I am doing. Pilo-pilo nga pabor, panalangin ug grasya, ibukbuk mo ngadto kanila, Amahan. Father, in Jesus Christ of Nazareth, I claim and declare for the dissolutions of all our curses, bondages, sicknesses, troubles, hatred, anxieties. Father, please touch us. Labi na sakit sa utok, matalong baba, liog, kasing-kasing sa atay, sa baga, sa kidney, reproductive organ, tissues, muscle cells, sa dugo, sa panit, sa bukog, chemical imbalance, immune system, nervous system, head to foot. Father, please heal us, touch us, empower us. In Jesus Christ's name, Finis Sanctis Spiritus, come Holy Spirit, touch us, heal us, enlighten us. Santa Maria, San Jose, Padre Pio, Hola Anthony, Tony Padua, San Vicente Ferrer, San Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz, all saints, venerable, blessed, please be with us, pray for us as we honor and praise our Almighty God. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Amahan, tanang nag-ablis ng radio set, television set, sa internet, sa pamantalaan, palataya ang imong gahug panalangin, krasya gugma, araw ilang magpati Ginoo, na ikaw nagmahal o nagpangga kanila, whoever they are, in Jesus' name. Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Mateo Kapitulo 9, 27 ngadto og 31. Giayo ni Jesus ang duha ka buta. Unya mibiya sa Jesus nadtong dapita ug samtang naglakaw siya, isulod kaniya ang duha ka buta nga lalaki. Naninggid sila anak ni David, kaluy in town kami. Sa nakasulod na si Jesus sa balay, miduol kaniya ang duha ka buta ug dangutana siya kadila. Nagtuubag kamo nga makaayo ako kaninyo? Sila mitubag, oo sir. Unya gikap na Jesus ang ilang mga matag miingon, mamaayo kamo sumala sa inyong pagtuo. Og nakakita sila, unya gipasidan-an sa ni Jesus nga dili kayod kini isaba kang bisan kinsa. Apan milakaw sila og gipamalita hinuon nila ang kabantog ni Jesus sa tanang dapit ni adtong yutaa. Today we are remembering St. John of Damascene, priest and doctor, the last Greek father. He was an advocate sa pagsupak sa mga mali ug sayop gagibuhat sa iyang kapanahunan, like sa pagsimba sa larawan sa emperador, iyan ang gisupak. Before his conversion, he served the Muslim world. Then later on, he was ordained. Being intellectual, he occupied his free time in writing and books. Tod kay intellectual man ni si St. John Damascene,
nagsuwat siya og mga libro and composing hymns. One time he was suspended from the monastery for playing a sweet tune at a funeral service, which scandalized his old master. John was rescued by the Virgin Mary herself, who in a vision told the superior to let him compose as many hymns as he liked. After the outbreak of the controversy over iconoclasm, John opposed the edicts of Emperor Leo III to venerate his statute or statues. Iyang larawan, his image, misupak si Saint John. Instead, Ginoo may ilang simbaho ng mga tao, gasimba manoon og larawan. This is very different for us Roman Catholic believers, because we do not worship images. Clarification lang ni. We worship to the real God, ang Diyos, ang larawan, ato lang ang himong simbolo sa Diyos nga dili makita. We are hopeful that every time makakita tag mga sacred images, we are touched deep inside itong kasing-kasing to imitate the good examples dining mga balaan, or else if we can see the image of our God, may numdum taniya mo ni purpose sa larawan. Ug mao sa ni ang naitabo kaniadto, lahi ang naitabo sanglit ang larawan, mao magiilang gihimong Ginoo. Ang emperador ilang gihimong Ginoo, whereas kita simbolo lang na. Then even in Ezekiel 41, 18:22, ang Templong Solomon puno maglarawan gikas ibabaw padung sa ubos. And we are following it until this time. Ang disenyo sa atong mga simbahan dunay mga larawan. And there's no problem with that. You know what? Luke 22:53, si Kristo kada adlaw tos Templong Solomon. This is my argument. Nya ang Templong Solomon daghan maglarawan, therefore si Kristo wa gyud mosupak ana. Sa John chapter 2, sa diyang si Kristo na suko, ang templo iyang gilimpyuhan, wa may apil larawan ang isyu ana. Ang pag-abuso man sa mga nagdumala, gimong merkado ang balay alampuanan. Pero kaniadto sa panahon ni Saint John Damascene, ang larawan sa emperador mao nay gihimong Ginoo. Mao to yang gisupak, yang gi-oppose. Ug usa kini kadako nga hagit sa matag usa kanato, nga magpakabana ta, manginlabo ta sa mga butang nga nakita natong mali ug di tarong ug di maayo. Kung nakakita ka sa imong katilingban nga nagludang sa kasalanan, do something to decrease, minimize the evil situations, doings in your society. How? By living sa kinabuhi ubas Ginoo. Moni gingon, somebody texted me last night, good men are like lighted candles. The more it is dark, the more the light of the candle shines in the midst of that dark, or in the midst of darkness. In other words, evil triumphs when good men do nothing. Kita kag di maayo ang katilingban imong gipuy-an, kita ka nga ngilad, initiate, do something. How? Show your goodness. Matthew 5, it says, be the salt of the earth, be the light of the world. Ipakita ang imong kabuutan o musika. That is your contribution. Do not be afraid to tell the people that you are good and you are not contaminated by their evil doings. Munihagit na to.
di ta magpakabuta sa unsay atong nakita nga di maayo sa katilingban nga atong gipuy-an. St. John Damascene, please do prayers to become like you. Nakakita ka sa imong panahon ang di maayo imong gisupak. Help us to become like you. Please do prayers for our enlightenment, healing, conversion, miracles. In Jesus' name, amen. Hallelujah. People of the living God, thank you for always connecting to us through your prayers and financial supports. I feel that our past givers, mga donors, sponsors sa nanglabay mga panahon, you will come back. Kung nakita sa nako na hinahinay nga namalik ning mga tao na tagtaod nga mipahulay og tabang sa itong ministeryo. I'm sure God is telling you deep inside sa iyong kasing-kasing to continue. And hopefully you will start it today. And you, people, faithful, loyal, our monthly givers to sustain our gospel ministry, keep it up. Kitang Ginoo sa inyong pagpaningkamot. Kitang Ginoo sa inyong pag-apil sa iyang ministeryo, sa inyong mga budgets. Pagpalain kayo for doing that. Ana, mailas Ginoo ang imong karakter sa panahon nga nagkrisis ka, apan wa ka mo give up, nagpadayon ka. I feel that there will be more people to join on this ministry. Nakita nako, even and then, ay mga bagong musod sa ministeryo mo appeal. Di lang membership, magpalista kundi through their finances, ug labas sa tanan through their prayers. Keep it up, and hopefully we'll start also today. And if you want full episodes through DVD, kontak ko ninyo, and this book is available already to make your soul incredible. Ako dako pagtuo nga makatabang ninyo ni, at the same time makatabang sa bunako. Kay ngano kini manggong mamaligya ta og items that is what we called income generating butang, then the more nga daghan tag finances, the more nga gaan ang atong mga advocacies. Please be reminded, we have our advocacy to our environment, advocacy to the less fortunate, and we have also our ministries na atong gisuportaan. Mao nang sa matag palit ninyo sa Altia, the home of your tablia na religious items, ginagmay nga groceries, dako kay nagtabang sa unsay atong gipanghimo. O sa matag palit ninyo sa libro, nining atong librong gisuwat, dako sa nagtabang ninyo nining ubos nga alagad. Ako prangka-prangka ngita tagpaagi how to sustain our ministry, how to sustain my family. Mao nang negosyo ta, gitagpaagi unsaon parang maka-earn sa legal ug sakto nga paagi. Am I right? If you want to talk to me for your different concerns, clarifications, please do it in advance. Talk to me here at San Miguel Compound. My office is located here. I chose to be here instead sa Altia tungod kay mas doon na tayo privacy diri. 0918-714-8435. By the way, year 2016 is the year of mercy and compassion. Mao na ang theme ni Pope Francis when he came here in our country. Mercy and compassion means kaluoy. Kaluoy o lapad nga pagsabot, halapad nga pagpasaylo, paghigugma. Kanang compassion means kanang ihatag ang imong kasing-kasing. Mabata ng word passion, imong gihatag imong kasing-kasing in a certain thing on this earth sa unsay imong gihimo. Ug mo ni gusto ipahulagway sa atong Ginoo sa matag nilalang na makinig ug maayta, magkaloy anay ta.
and hopefully mao ni maghari sa katalingban nga atong gipuy-an. Our latest givers, thank you to Johnny and Mylene Akdal, doon na sila business sa atong LTO Hagna, pagpalain kayo. From Bunga Ilaya with Edita and Raimundo Bilicario Oclaret. Thank you also, George Sila Kagampang. Yesterday, I visited the house of Dolores Castro. Please do prayers for her miracle and healing. Ubas mga silingan niya dias kabantian. Pagpalain kayo. Then, Mike Alma Luwayon, Ma'am Alma of Insularan, thank you. Silingas mga galanido diya. Pagpalain kayo. Dungmin Stadina Alpino of Tejero, labing kupol diya. Do prayers for the completion of their project, ilang mansion, ongoing. Then, Nicolas Ilobido, akong higala, Kaliwat Alisiahanon, mura po ning inahang Airing Buutan, taga Alisya na, paisana, niya Kriskulas, taga Alisya ni Lasinda. He is also working with me, tabok-tabok ni Gindulman o Lasinda. Thank you, Parikulas. Thank you, Don Kulas. Then, John Fian Pulupio, mo ni usas mga bagong may appeal sa tua, nakatudnig finances diri o bugas for our less fortunate. Thank you. Tay Cruz in the School of Bunayag, keep it up. Sila mismo magtiayon mao ang nangayo sa ilang mga anak in somewhere, in other countries. Dagam ni mga anak, tuwas lang dapit, aron mo suporta sa atong ministeryo. Unang nahog na magpamilya like Joy Galintis with Natividad mag-ina. Tay Limon, uban ni Jordan Balino, Il John and Chinili, tibuok pamilya. Sila yung tanan, keep it up. Kalipay Compound, Silingang Binji Aklan, Lipay Kataana. To prayers also to nilo sa Sibis, pagpalain, di pamilya, nay Maria, Elaine, nay Duding, mga Ranido, Lukring Baybay, do prayers, kinipod tibuok pamilya ng tabang sa ministeryo. Pamangkon igsuon, inahan, lula. Kalipay kita ana. Pagpalain kayong lahat, mga Libera family, uban ni Naiduning. Thank you Naiduning for the support when you were in charge sa DE Ubay sang labing mga panahon. Keep it up. Thank you so much. Uban tayo si og Chodil. Happy birthday to Nay Mili Oclaret, inahan ni Kumaring Narsing, kinitibok sang pamilya, mga mapinanggaon nitong mga kalihukan. Nya ting-ani Mas Victoria, pangatan ni sila daghan bugas. Salamat ninyo. And also for inviting us, mga Oclaret, Galbo of Garcia, mga Alabadia, pagpalain. Then, Nairos Pagaran with Exuperio. Pagpalain kayo, taga Garcia. Naipining, undefeated official, pagpalain. Tan, Riwa, Goldie, Makinano, the first to Gisril, diha sa Anda, pagpalain. People of La Union, mga Castrudes, mga Banay, Parente diha, mga Kunyado, taga Kugtong, and the rest of the people of Kandihay. And for me, kung sige mong sunod sa atong programa, like the principal of St. Joseph Academy, si Ma'am Vicky, she's also watching us, ato nang higala sa Kandiay. And people of Alicia, kung iwan dia, nung bini, Langdong Mayor dia, Ayuban, mga Flores, Butil, Ato, Nanyula, nga pinalangga na akong mga kaigsuunan dias Alicia yuta ni na akong natawan, pagpalain kayo ng Diyos. And also people of Ubay, pagpalain northern part of Bohol, mga Oryuki family, tag-iya sa Bohol Standard, Bohol News Today, Bohol Balita, pagpalain kayo ng may kapal for supporting us. Then thank you also in courtesy of the limit Nidi Ampong, Pastor Ma'am Lydia Bahaw. Thank you for your generosity sa Garcia. Then, Papis Clamado, thank you also. Ang dunya sa Gyuang Wailain, Agaw Chupi, dunya na gini, mura po ning dunya Mildred Bitangkor, yung abo nato sa products,
Arsold Adaltia, pagpalain. Thank you kabang Timawi. And also Crisons Permini nagpaluyo, nagpailawom sa atong mga programa kalihukan, labi nas mga batang kapuspalad. Pagpalain ka ng Diyos for your goodness. Crisons uban ni Caridad ug Daboy. The prayers to Atty. Esther with Nida, Yeye Escobilia with Frida, minas yung mga pag-ampo. The prayers to Pia Ranki, please. Taytuni Madira, pagpalain ka ng Diyos. Maria Sinto, uban ni Bibiliksoni sa public market, kusog itong radyo. And also paribilyong amigong Paribert Lucy Larnilia, kusog nga itong mga programa sa ilang mga teritoryo. Tanan nagpatingo og radyo sa Meskinita Buildings, pagpalain. Mga Muslims, assalamualaikum ninyo. Usa sa akong gikalipayan tungod kay di lang mga born again Protestant ang naminaw sa tuwa, hasta ang mga Muslims. They are also listening to us. Lipay kita ana, sanglit, pagpaminawon gali ka o dili katoliko, unya katoliko kang nga magwawali, nagpaila na nga naaslay na discover sa imong panudlo nga ilang ikalipay sa ilang kasing-kasing. Mao ni ang pinakanindot nga hitabo nining atong ministeryo. Even other religions are also listening to our preaching every day. Merspin with your visitors from CPG Island. CPG Island is very familiar with me tungod kay nagmission man ko ani. Gituyok na ako ning tibok isla at bangs ubay. If you know, I know some of my companions before in our mission, uban sa mga kaparian, mga lay missionaries na hinong sa kuha before tungod kay di naman ta CPG sa una. With 3 doors, Red Acar, Inquire at Altia, Jopos and Sign, Inquire at Altia, for more details. Then, doon na tayo pan, extension sa Carola Bakery, nas Altia. Pwede mo mang-snack, hapit mo. Sa itong simple na negosyo. So, sa tanang nagpatingo og radio, television, tanan nagsunod. Thank you also, Lito Wilma, nasa ABC Celsius with Ramon. School, mo ni mga nagharing mga shell shop sa Gindulman. Nya ang nindot ani pag magpaayo og cellphone, free pag yun. Lipay kita na. Anyway, mao ni consolation sa atong pagbudlay, sa atong pagwali, pag-alaga ninyo. Anay mga tao nga wa lang nagmahal sa itong ministeryo kundi they are extending their care, concern even to myself and to my family. Mao ni ang usa sa pinakanindot sa akong nahitabo nga ang ilang pagsuporta dili limited, unlimited. O nang for that, pagpalain ka ng Diyos. Ayaw mo kaguol, every now and then ako nag-ampo, although di sa tanang panahon mo na ako na-recognize, mga paglinawan of Garcia, W of Kalipay, mga Tumakin, and the rest of the people in somewhere in other provinces, deep inside kung kasing-kasing, kanunay ko nag-ampo, alang karinyo. Please extend your prayers also for Madam DC Valderrama. She needs prayers at this very moment. Alang sa iyang healing and miracle. O sa tanan pang mga gibati na nagpaampo sa toa. O nang kamong ay mga problema ag sakit, tuhin ninyo, nga sa matagtanaw ninyo, paminaw, dining ubos nga lagad, ang Ginoo magmilagro sa inyong pagkatao. I heard this morning our very enthusiastic, brilliant Paris Press, Monsignor Ignacio Reyes, then with Monsignor Ori, Father Budes, Father Lumakang, Duprio sa itong mga kaparian, and all pressed clergy in the world. Nindot kayo nga torong Pilipinas kay hastang atong simbahan. Giataki man sa mga kandidato, usas mga kandidato, you know it. Mo nang please do prayers kay that is a scandal actually, pero di man ta matarog ana kay realidad man na niya ang sala sa uban di man idamay ang uban, tama. And hopefully this is my message to all of you, pag mo pili mo kandidato kanang saktog track record, kasaligan ug kanang credible ug kanang way issue
kung na may isyu mo labay kay di tinuod, pero isyu kayong balik-balikon constant nga isyu pirming gi isyu, that means there is something wrong sa maong kandidato. Kay isyuhon ka mo labay man, ako kasuway man ko gibanatan muram sa kong politiko, isyu diri isyu dito, wa naman hanaw pa man na wa mas dayon until this time, wa may barog bisag usa ka buok nga tinuod. Mao ni akong point, pero isyuhon gali kanya balik-balik maong isyuha nya way pagkahuman, there is something wrong sa taong giisyu. Mao nang ako ning advance ninyo nga tips, please be careful sa inyong pagpili, labi na ang mo dumala kinahanglan mo dilo, dunay integrity, dunay dangal, apil na brilliant, may kasing-kasing, maluluyon, apil na. Mao na mga tips akong gi-advance ninyo painomdom. Tanang nag-ablig TV, radio, newspapers, internet, may the blessings of the Almighty Father be upon all of you. Speaking of our gospel, nagisgotig buta. Kining buta usanis mga luoyng mga nilalang sa kalibutan kay di kakita sa kanindot sa kalibutan. Pero kabalo mo ang Ginoo nagtugot nga sila may mugso kay wa may aksidente sa kalibutan. Exodo 4:11 ing Ginoo kinsabay naghatag inyong baba, ako man, mata, ako man, ilong, body organs, body parts, kinsay naghatag, ingon ang Dios ako. Exodo 4:11 kinsa may naghatag og baba sa tao, kinsa nagimo niyang bungol o amang, kinsa naghatag kanyang igtatan-aw o nagimo kanyang buta, dili ba ako ang Ginoo? Dini ato makita nga way aksidente kundi everything happens with a purpose. Proverbs 16:4. Now, my question is simple. Nganong tuguta mas Ginoong naibuta, bakol, amang, kimpang, disabled, dunay mga disabilities, mga deformities sa tao, ngang Ginoo gugma man. 1 John 4:16, Dios caritas est, ang Dios kaluoy gugma. Then why God allowed and created this disabled people around us? Nindot sa ning pangutanaha. Umutana mo na ako ngano, ang akong tubag ambot kaha. Pero ang Dios sa ginasayon. Pero sa akong conviction and analysis, nasa rason. Although I have no right, no power, I am not entitled to dig up the reason of God why He created these disabled people, mga dunay depiktong mga tao, pero as far as I am concerned to my research and analysis, akong mga pamalandong and reflection, in order that ikaw normal, makanalize ka how blessed you are. Kita kag buta, ang Ginoo ga-expect sa imo nga makanalize ka how blessed you are, how blessed you are, nga kumplito kag mata, kita kag bakol, maka-analyze ka. You'll become grateful to the living creator of yourself, na di ka bakol, di ka pungkol, di ka amang, unlike the other people. There's no wrong if you will compare yourself to the people around you nga doon ay problema. That's our human nature nga ang atong kagalingon sometimes atong ikumpara sa uban. Minta siya gwapo, ako medyo segundara. Ngayon kausay, ako'y lamang, ako'y gwapa, ako'y gwapo, ako'y dato. Compare nila. There's no wrong with that. Ang Ginoo gahatag nimong kaalam to distinguish yourself, to compare yourself to other people around you in order that you will become grateful nga bulahan day ka compare sa ubang mga tao. It does not mean nga ang uban di bulahan. I'm not saying like that. Pero ang concept nako, kitang mga normal, healthy people, no abnormalities of our physical bodies, sakto ta og body parts, gustong Ginoo nga makakita ka aning mga dunay depikto aron makahinuklog ka nga bulahan day ka compare sa ilaha. Pero there's a certain thing that you need to know and understand. Nga tingali baya, this is just my presumption, nga mas
na-develop ang karakter ug attitudes niining mga taong dunay diferensya, dunay deformities, disabilities, compare nimong kumplito og body parts. No abnormalities. Mas na-mature din sila, mas na-develop ilang attitude ug karakter, ug ingnon tika, tingali baya, mas malangit pa na sila sa imuha. Ngano? Taliwala sa ilang diantos nga kapaitan, kasakitan, deformities, infirmities, taliwala sa ilang mga depekto, they never give up. Sa ilang conviction, sa ilang faith, sa ilang pagtuos Ginoo, sa ilang dako nga salig ug believe sa ilang kaugalingon, although in the eyes of the people ito na sila depikto, but they are convinced that in the eyes of the living God they have no defects, and it is true. Why? Because Luke 24 verse 39 it says, ang bukog walay ang unod ug bukog sa tao, ang espiritu walay bukog ug unod. Luke 24 verse 39. Unsa gingon diri, tan-awan ninyo ang akong mga kamot ug mga til. Ako gid kini. Hikapa ako ug makita ninyo kay ang espiritu walay unod ug mga bukog sama sa nakita ninyo nga niya kanako. Meaning, kay ang espiritu walay bukog ug unod. And all of us will become spirits if we will die. There will be separation between body and soul. Ecclesiastes 9:6. Imong lawas, pabili na sa kalibutan until the redemption day. Imong spirito, imong kalag matubang sa Ginoo. Now, kung pungkol ka, pungkol ba imong kalag? No. Kaya ang imong espiritu, wa may bukog ug unod. Kung buta ka, physically imong espiritu buta? No. In other words, ang atong espiritu, why deformities, why depikto, mo ni akong point sa pananaw sa tao, posibleng na kay depikto, pungkol ka, bakol ka, bungol ka, na kay diferensya sa mata, imong gidako na diferensya, imong height, imong body figure, dili normal, pero sa pananaw sa Ginoo, believe me, normal mo. Sa pananaw ra sa tao, di ka normal. Pero nga nung gitugutas Ginoo, nga sila may mugso kini mga naay depekto, aron pagpainuklog sa mga normal, gabulahan day mong mga normal nga naa day mo'y chance nga ipakita sa kalibutan unsa mo ka blessed, unsa mo ka highly favored tungod kay kumpleto ka o physical parts, body organs, head to foot, kumpleto ka. Pero nganong there are many times tong kinabuhi nga di ta happy who we are. Mireklamo ka sa imong mata, reklamo ka sa imong ilong, reklamo ka sa imong dunggan, reklamo ka sa imong baba, reklamo ka sa imong height, reklamo ka sa imong gidakon, reklamo ka sa imong pagkaikaw. Nya, wa ka kita ng uban, wa magli na reklamong buta magli na, pungkol magli na, bakol magli na, disabled magli na, singisir magli na sa imong palibot, happy magli sila, kay palaban sila sa kinabuhi, positive sa kinabuhi, pero ikaw, wa kay depekto, reklamador kang dako, ato bangas Ginoo, you are not contented with your physical body, with yourself. Muna ang Ginoo nagtugot nga kining mga nay problema mo exist, may mugso, aron ikaw mismo sa imong kaugalingon maka-analyze nga bulahan ka. Parang magpasalamat ka sa imong Creator. Are you doing it? Imo ba nang na-analyze sa imong kaugalingon, kita kag nay mga depekto? The Lord, thank you nga okay ko, wa ay depekto ning akong lawas. Then another point of God why He allowed nga kining naay mga problema, disabilities mo exist, to test you how good you are in front of them, in relating to them, in associating with them. Sa imong pakigalubilo, sa imong pagpanagad ngadto kadila, sukdon ka sa Ginoo, how good you are. Another point of God
nganong iyang tugutan ning naay mga problema physically, dunay mga disabilities to exist on this earth, in order that you can do something toward these people in your life, individual of you. In other words, kini ding mga taong naay depekto, naay problema, di ni aksidente nga imong nakita sa imong mga mata. Kay ngano, ang Ginoo gitagaan kag mata ra makakita nila, kay kun wa ka kita, ikaw mo'y tinuod nga buta, although you have two eyes, but you are blind spiritually because you could not see the situations of other people around you, where you are at this very hour. So pa kini ding mga taong nay problema depekto, gitugutas Ginoo mo exist sa kalibutan, kay gustong Ginoo dako sa kaayo og believe nga ikaw nga kumpleto normal na akahimuon nga laka ngadto sa ilaha. Sa tupa kini ding mga naay depekto napon sila papel sa kalibutan. Do you notice even virus, bacteria in science, even the smallest particle, element, the smallest insect, whatever animal on this earth, anything nga niya sa kalibutan, naanay contribution to our environment, to this earth. Mao tanang balanced ecosystem, tungod kay ang matag nilang na ay papel, contribution sa kalibutan, even earthworm. Without earthworm, according to different scientists, there's no decomposition takes place. Mao nang mabaho ang kalibutan without bacteria, without viruses, without earthworms nga mukaon sa mga lawas nga dugta na para ma-decompose. Mao nang organic farming mo gamit og earthworms, right? Aron kanuna niya ang ilang kinaon maoy iabono. I am familiar with that. That is organic farming. That is one of the methods in farming. So pabisan ang ordinaryo og simpleng mga nilalang sa yuta na purpose, na ay papel sa kalibutan nga ilang gigampanan. Ang mga taong buta, disabled, na problema physically, they are born for a purpose. Believe me, mo nang whoever you are, kung buta ka, pungkol ka, bakol ka, na kay depektos panglawas, I would like to repeat this, in the heart of God, in the eyes of God, you have no defects. Am I right? Wa kay diferensya. Pero believe me, may papel kayo, mga kapatid. You are born for a purpose. You are born for a reason. You are born to fulfill a certain divine assignment on this earth. And you know what? Your existence, niding kalibutan na, dako kaayog impact sa mga taong normal, kay anhi makitas Ginoo nga ang mga normal na abahimuon nga lakang toward you. Sukdos Ginoo ang mga normal kung kamaubang maluoy ninyo. Di mapud buta kini mga normal. Mark it 17 ay matadi kita referred to the normal people, kumplito pero di mo function. Dunay spiritual paralysis, nahitabo spiritual malfunctioning of body organs, kay di mo function. Why pagbati na, di mo tanaw, bisag na mata, di ka dungog, bisag na dunggan. This may point. So pag kamo ding mga naay problema, depektuso, kamo hinungdan nga ang mga normal either paminaw, malangit o maimperno. Kung di mo tarong og tratar, pangga, care, kini mga normal, dako nig accountability in the judgment day. 5:10 2 Corinthians it says, hukman baya ang tao sumala sa unsay imong binuhatan dinhi sa kalibutan. Then I do believe one of the questions of the living God in front of the judgment arena, Hebrew 9:27, what did you do to the least of my brethren? It is done to me what you have done. Sadyang buhi pa ka unsay mong gibuhat ngadto sa mga disabled, mga taong guto, mga taong naay problema physically, usag nis pangutana sa Ginoo. Mao na sa Matthew chapter 25 31 to 46, kamo mga karnero ari mo sa kong tuo kay buhutan mo, inyo kong ipakaon gyatiman, akong luoy kamong kanding palayo mo, wa ko ninyo panggaa, wa ko timana, wa ko ninyo
pakana, tambali, wa ko niyo sininay. Sa pagkamuti ang mga buta, disabled, inyong adlaw, gi-afflict mo nako. Believe me, kamo ang hinungdan either makapaimpirno sa mga normal or makapalangit. Can you understand what I mean? Mga normal people, why depicto, why physical deformities? Listen to me. Kining mga taong dunay abnormalities in our society, gitugutan sila sa Ginoo nga mahimugso kay sukdon ka. Himuon is Ginoong kaymanan to test you. Kung kamao ba kang maluoy, di pa po ka buta, wa po ka depikto. Muna sila hinungdan, malangit ka, at the same time, pwede po in reverse, sila po'y makahanging, maimpirno ka. Kaya wa kay gibuhat ngadto kadila. Take note, ingon si Mother Teresa of Calcutta, poor is the image of God on this earth. I read that sa among dakong banner sa Parokyas na Union. Diha gibutang ang dako kaayong tarpaulin, Year of the Poor. The image of the poor is the image of Jesus Christ. Statements na ni Mother Teresa of Calcutta. God, Jesus Christ, disguised in the image of the poor. In other words, kamong mga pungko, disabled, mga buta, mga neglected, mga abandoned, kamo ang Jesus Christ kalibutan. Believe me. Wa mo na ako gi-afflict aron ganahan mo magpakabuhi. But this is the truth according to Mother Teresa of Calcutta. And these views, these realities are already adapted sa atong pagtuo nga ang mga kabos, pobre, depiktuso, mo ni dagway ni Kristo sa kalibutan. You are the visible Jesus Christ on this earth. And you know what? Your existence on this earth, mga disabled na depikto na ay problema physically, kamo ang pinaka-credible nga mga mensaheros Ginoo kung you are possessing the right attitudes and character. Pero I do believe majority of you palaban. Kita mog mga taong bakol, disabled, kita ninyo palaban. Ang uban magpalimos aron lang mabuhi. That is a concrete manifestation nga kining tawhana palaban. Instead committing suicide, push lang ingani ko, maghikog na ko. I want to stop my existence. What they are doing? Magpabaga na silang huna-huna, silang dagway, ito sa karsada, magpalimos, kaya wala na mahimo. Mga bakol, pungkol, except those people nga mga healthy niya magpalimos kay nagpasayon, anyway, di gipod sayon yung magpalimos. Uwaw gyud pero tunlong uwaw just to survive. Mo ni usa ka ilanan sa taong palaban, himuon, bahalag uwaw, bahalag lisod, aron lang mabuhi sa kalibutan. And I know God appreciates watching this kind of people, this kind of attitudes nga naa sa matag nila nga palaban. Hibo ng tanan, aron lang mo-survive, mabuhi. Pwede makita na to sa mga pungkol, bakol, buta. Pero sometimes I forgot this reality. Even myself, honestly speaking, there are people who are begging, matimingan nga naa ako sa Altia, wala sila. Timing inigling ko na ko sa opisina, some beggars are coming. Sometimes I forgot this truth. Honestly, if I forgot this truth, how about you people? Para na ako tingali mas kalimot gali kong nagwali ko, I know this truth. Pero you know what? Even now and then, ako naningitimanan sa kong kasing-kasig ko na una, nga kining mga buta, kabus, kung moabot gali nas imong mga kamot, kalit nagduol nimo, di gina-aksidente, gipadala nas Ginoo to test you. Kita bitaw kung mga tao magbalik-balik usahay mo gawas kining atong pagkayuman, atong human weaknesses, atong human nga kahuyangan nga usahay mo bati tag sa putong taki, gabalik-balik man, maurang naong nga niya, lain na pong rason, lain na pong papel na doon. Pero nauna na ko, kining maong reality, di na aksidente, gitugutan na sa Ginoo. Kay kita, maayor tagkas pero pirmihon gali, mugawas atong tinod nga kinaiya, mo lugwa ng atong maskara. You got me? This is true. Mao na kung naaday buta imo nakita, ayaw palabya, tabangi, bahalag ginagmay. Magakita kag disabled sa imong palibot, smile. Kay ka ang imong smile dako nag-impact sa ilang kinabuhi. Pero sometimes even our individual smile is very expensive. We don't know how to smile to anyone.
Or else, it's easy for us to smile sa mga normal, but it's hard for us and difficult to smile to the people nga dunay diferensya, depektuso ang ilang physical bodies, mga taong luoy, ordinaryo, mausob ang atong disposition. We don't know how to treat the people equally. Lahi ng atong pakitungos mga normal, pero lahi po ng atong kinaiyang ipakita sa mga taong na diferensya, na mga taong na problema. Muning hagit na to. Not only you, struggling how to relate to show our goodness, di lang kamo, kundi pati ako. Nag-struggle ni how to relate to these people. Because I came to the realization of my life, nga dili aksidenteng na ay mga pungkol bakul imong gikaymamat sa karsada, wherever you go, imong nakita, ning tunos kamot, nagpalimos, di gid na aksidente. Ang tinuod, gipadahas nas Ginoo aron sukdon ka kung unsang matanga ka, kay normal baya ka. There are many of us filled to pass this stage of life on this earth. Why? Instead atong smilan, singkahan, kasaban, bugal-bugalan, banatan, instead pakit og kaluoy, di man kaluoy itong ipakita ang ato mang kamangtas. Di notice kasagara mga taong Diyos nun, mao pa ni usa nga di manghatag sa mga tao nga naay problema, disabled, makilimos. Grabing prinsipyo yung gibarugan. Tigtabang ana oroy, magsalig na. Sa tinuod lang, di man problema ang nangayo, ang problema kita man. Kaya atong imuong justification, kadi ka mohatag kanya magsalig. Ang tinuod lang yun, ang problema ikaw, kadi gigka ka mao manghatag. Kini, minaymay na ko ni. Ako, I am in the sides mga taong buta karon. In your adlaw. This is your day. I declare that this is your day. Disabled people, people who have deformities, infirmities, dunay disabilities sa inyong physical bodies, inyong adlaw karon, I declare it. Kauban ko ninyo, katambayayon ko ninyo. Nganong, this is my proposition for today about ining mga taong luoy. Look at the gospel. Di ba si Kristo na luoy sa buta? Unya maura ba ang i-declare ni ining 2016, mercy and compassion. And you know what? The real and concrete bearer of mercy and compassion is our Jesus Christ. 1 Peter 2:21, ingon si Pedro, imitate Jesus Christ. Si Kristo na ay mercy and compassion. Kaluoy, gugma, pagsabot, pagpangga sa mga abandon, luoy, mo nila kong hagit. Kung mo na nakita nato ni Kristo in our gospel, maluluyon siya sa mga taong angay kaluyan. If I am in your side, people na dunay deformities, disabilities, labaw ng Ginoo naa sa inyong side. Mahal mo sa Ginoo, pinangga mo sa Ginoo, dako sa respeto ninyo, mga buta, bakol, disabled, kay siya responsableng gitugutang maingana mo, dili aksidente, kundi gituyo nga kamo, gipaymugso nga ingana mo, kay gustos ginong gamiton mo, nga kaymanan, aron pagsukod sa mga taong normal, kay kamo ang makaangin, malangit ba ni sila or maimperno ba mi nga mga normal people on this earth? Why defecto? Monang, I would like to address this to all normal people. Please open your eyes. Kay tingali normal tagmata kitay tinuod nga buta. Extend your hands, tingalig natay kamot pero di ay pungkulta. Use your feet to walk toward a certain abandoned individual. Tingalig natay tiil, but we are crippled, disabled, kay pungkulta. Nay kasing-kasing na to, pero di mo function. Tig-ah. Atong kasing-kasing, di mo bati, although it is designed already by God, nga mo function na maluoy. Atong utok mo justify, nga di ta mo tabang kay magsalig, di ta mo tabang kay mag-abuso, nya magbalik-balik, mo gani mo sulstong utok, pero the problem dili ang nangayo, ang problema kita, because we don't know how to share, we don't know how to give. And you know what?
The reigning negative attitude on this earth, listen to me, is greediness, selfishness. Based sa akong pagtuon o research, ang pinaka dako nga naghari, dominating, reigning, the champion of all negative attitudes on this earth, kabamugon sa greediness, selfishness. Ang kakong. Ug mao ni kinay si Yawa, the source of all greediness and selfishness, ang Yawa. Mao na kung kini mo'y naghahari sa itong kasing-kasing, the problem lies, it's one of us. The problem lies on you. Dili sa mga UI, dili sa mga disabilities, dili sa mga deformities. The problem lies on you. Kay di ka kamaong muhatag, maluoy, mutagad nga to kanila. Munang beginning today, I would like to address this to all people. Kita kalimong nagpalimos, smiley. Hugi. Tagai. Kita kalimong mga taong luoy sa palibot, di na aksidenteng imo na nakita. Bisa pag unsawag piyong yung mata kay waka kita. Just in case, labay ka, wakay bit-bit. Next days, magkita mo, pangandami. Tingali magkita, usbuta, karong adlaw, o karon ba, ako tong tagaan, kaya tumatagain ako sa nanglabay mga adlaw. Pero imong ididma, likay-likaya ni mo, that's another story. You are accountable for that. Mao na kinideng mga naay problema physically, gitugutas ginumay mugso, para nako ako raning presumption, gihimos lang sacrifice, gitugutas ginumay nga na sila, meaning, sacrifice, gihimong instrumento, isip sakripisyo, to testyo, sukdun ka. Ingon ang buta sa Ebanghelyo, Jesus, kaliwat ni David. Kanong manistil pa mangyod pakapinan og kaliwat ni David. Do you know who was David in the Old Testament? Si David sa daang tugon, the killer of Goliath, ang pinakangilngig nga fighter sa Palestinian. Kabalo mo, Goliath was defeated by David because God was in favor of David. In other words, si David ay gipaboran, although he was very young in defeating Goliath the giant. Why? Nana sa libro sa unang Samuel, I'm not mistaken, chapter 19. If you read the book of Samuel, na diyang story about David and Goliath. War, battle. Ngano, tungod kay pabor ang Ginoo kang David. In other words, pag ang Ginoo pabor nimo, although you are very young, you are small, you have no capacity in the eyes of the people, pero kung ang Ginoo gani, pabor sa imuha, pirmi kang daog, pirmi kang victorious, pirmi kang tayumpan, pirmi ka nga maka-overcome sa mataghagit sa imong kinabuhi. And you know what? These two blind men told Jesus Christ in our gospel, Jesus, kaliwat ni David, kaluy in town kami. Nganong ingani ang ilang statements toward Jesus Christ? Tungod kay gusto nila nga si Kristo mulukbak sa good legacy na gibilin sa iyang kaliwatan. David, Solomon, Abraham, and the rest of the great people in the past. Gusto sa duha ka buta nga si Kristo makarikol. Kung buotan ang mga patriarchs, ang mga great men in the past, they believe na si Kristo sama nila og kalidad, sama nila og lahi, sama nila og kinaiya og batasan. Kay kinirabang kabuutan, magliwat-liwat. Kini pong kabidya sa batasan, magliwat-liwat. Kining atong good health, maayong lawas, taas nga edad, magliwat-liwat. Ang atong mga sakit purusay, magliwat-liwat. Ngayon ang duha ka buta, Jesus, kaliwat ni David. Jesus, remember David, your ancestor, your father in the past. Matinabango maluyo ni mong hari, mga tigpanalipods, mga kabus, gitaga ang importansya ang mga naay depicto like them. Kabalo mo, I know,
Di lang mabasa sa gospel, pero Jesus was touched. For reminding him about David's achievements in the past. I know Jesus was touched. Natandog ang iyang galamhan sa diyang nakadungog siya sa ngalan sa iyang katigulangan. Ang katigulangan nga gwapo og record sa kapanahunan nga iyang namatan sa panahong David. Gwapo siya kay record. Mao ni mga champions in the past. Although nasa mga weaknesses, it's one of us na may weaknesses. Pero ang atong tanawon ang ilang dakong contribution sa kalibutan. Mao na nindot di ay kung maghimo tag maayo ron kay sulod natong henerasyon may numdum nato. Ang atong apostohod ingnon, panitan ako na ako'y apostohod. Mingon, Tonton, kaliwat ni Edsel. Si Tonton sumaabot nga kapanahonan in the next generation, may numdum kinsas Edsel sa iyang panahon. Katong nagwali, nagsangyaw, nagtudlo. Kung si mitabo niya, maubuwen siya. Nga lahi siya sa buotang tao nga namatay na. Muna nindot sa kalibutan kung ikaw na kay ipiling ligasiya, hinumduman ka sa umaabot ng generasyon, may numdum sila sa imong kabuutan. Hinumdum sila sa imong kaayo. Kay kung si Jesus lahi pas mga dautan, si Jesus Kristo mauwaw pod. May Jesus Kristo lahis mga buutan, although not perfect genealogy, bloodlines, pero most of his ancestors, mga ngilngig og track record sa kapanahunan, diin sila gigamit sa Ginoo. Mao na, in order to preserve our good legacy, start it today. Do it today. Pagbilig maayo, aron ang sunod generasyon, hinumduman ka. Sirach 44, ang maayong tao, dili malimtan. Ang dautan ray kalimtan, kay way gana magisgot. Pero buutan ka, murang David, even our gospel, gisgutas duha ka buta. Ngano, si David, gwapong track record. Nindot ang iyang contribution. Gwapo ang iyang ligasing gibilin. Yung sa Kristo, kaliwat kang David. Maluluy otos David. Kaliwat ba dyan eh? Yung sa Kristo, lagi. Dali. Come. Unsay gusto ninyo? Pangutana pa. Gusto kami makakita o pwede? Kanara ka simple. Gikap ni Kristo. Naayo. Di man mo si Kristo na tandog pag-ingon sa duha nga kaliwat kang David, Jesus Christ. Pero I believe nga, bisag di pinong mas Kristo o kaliwat sang David o dili, buutan Diyos Kristo, mutabang Diyos Kristo. Pero sa ikining tao na may naturalisa nato nga, mamarinte, mamulitika. Jesus, kaliwat kang David, kami bayapod, kaliwat ning David, parinte ta. Diyos Kristo bitaw, no? Buutan ta atong ancestors, buutan to atong amahan si David, ali, bay, igala, kung mga igsoon, dali. Gusto mo milagro? Sige, ayuhon ta mo. Pagkanindot ko nga ni ang dagwise kalibutan, we have only one Father in heaven. Because we have only one Father in heaven, this is the reason why nga dapat unta magtinabangay ta, magminahalay ta, kay gikan ta sa usa ka tinubdan nga mao ang Dios nga maluyon. Romans 8:17, pulustan niya anak, di ta mag-awa, di ta maglalis, di ta magbangayay, magtinabangay ta. Kining duha ka buta, ilang amahan si David, si Kristo. Iyang amahan si David. Iyang ancestor. Muna yung siya, ingon duha ka buta, Jesus, kaliwat biya kang David, kami pod, kaliwat ni David. Please, parente, mura bag mga plig trabaho. Mayor, parente biyata, atong lulog, lula, sili nga garden sa una. Sili nga di garden. Classmate ng lulag-lula. Mamarinte, manghigala, manghitag connection. That's normal. Even mga apply tagsiman, na gitawag og family tree, tanawon kung nabay connection sa nag-endorse nga usa ka siman. I know that. Ingani po ta usahay kung mga apply tag trabaho sa politiko or somewhere. Pero ako, I do believe ngunit ng Ginoo pinumduman nga anak kaniya kay bisan pa ug magkinaon sang dagas kalibutan di man na mawa makasa ka ang imong sala, that is only happening, that is only an event sa imong kinabuhi. That's not you. Ang imong pagkaanak di mo decrease, di mawa, di makuha, di makuwangan tungod kay di mahanaw ang imong pagkaanak sa Ginoo. Magkinaunsa ang dagan sa kalibutan.
Nawa bang pagkaanak sa duha ka buta ni David bisag buta sa now? In other words, ang atong depikto, kasipanan, deformities, ang atong mga lapses, di na makadecrease sa atong pagkaanak, di na makapa-minimize sa pagkaanak sa Diyos. We have only one God. Matthew chapter 6, our Father. The word our means atong Diyos. Not my God, but our God. Because all of us are brothers and sisters on this earth. That's why I would like to address this to all of you. Maginampuay ta, magtinabangay ta, magiusa ta sa paghimog maayo. Magiusa tag sugpo sa drugas, magiusa tag kinabuhing matarong, magkinabuhi ngayan maningkamot para mabuhi, di kay magsaligta sa bisyo, sugal unsa pa diha. Ning kamot tag himog unsa maayo, magtinabangay ta. We have only one Father, usay atong Dios. And you know what, my dear people, ing Kristo among duha ka butay sa magsaba kay tingali mudugok ang mga tao nga di para ba panahon, pero wa sila kapugong, mao ni bation sa taong sobra ag kalipay, di kapugong. Tungod sa dagang panalangin pabor sa Ginoo yang gibubo nako mo nang di ko kapugong, musulti ninyo. Even my wife corrected me many times, it's still, please take care of your mouth. Dagang gambutang i-disclose. Pero unsa mong di magi ko kapugong, because God's use His love, favors, mercy to me. Mao di ko kapugong, mao ni batios taong paboran, panalanginan. Mao na kamo kung inyo nakita sa inyong kinabuhi oldo kabaw kung inyo na nakita, di unta kapugngan ang inyong pagpasalamat. Kadtong gibuhat nga pagpanabi sa duha ka buta, pagpasalamat ra sa Ginoo. Aron mga tao tuon niya ang tinud nga pagpasalamat ipailang Ginoo unsa siya kabuhi gamahanan diha sa imong pagkatao. Do something as your gratitude toward God. Show your gratefulness to God for all the favors, miracles, blessings siyang gibuhat sa imong kinabuhi. Whoever you are, unsa imong depekto, wa makunhuri ang imong pagkaanak sa Ginoo. Thank you for watching this broadcast. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to meet Jesus as your healer, provider, protector sa imong kinabuhi. Ako nag-ampo kung kay deformities, disabilities, problema sa imong panglawas, mahal kas Ginoo, na purpose ang Ginoo nganong ingana ang imo karon kahimtang gigamit kas Ginoo. Kay naa say mission ipabuhat nimo, sukdon ming mga normal. Unsa mi kami gugmaon ninyo, kamao ba mi mo tangga ninyo, mutagad ninyo nga patas. Ayaw kagol, our God is in your favor. In Jesus' name, I declare healing miracles to all of you. With the Holy Spirit, uban sa bagampos mal nga biren. Amen. Hallelujah. Salamat sa anak sa Espiritu Santo, the Word has been furnished to it. God loves you.